Good afternoon, Master Jet. Mag 2 years na po ako sa DepEd this coming September. Pero until now, hindi pa po na-integrate ang sahod ko. Di ko alam ang reason. So, pag ganyan po, no, you can ask your school head or mayroon man po naka-assign sa inyo na non-teaching personnel. Kung mayroon po kayong AO2 dyan sa paaralan ninyo, pwede po kayong mag-refer sa kanila para maitanong po nila kung bakit hindi ka pa na-integrate sa payroll kahit mag 2 years ka na sa September. Last school year, nung vacation break po, PVP lang sahod ko. Nasa 6K lang po. Pero nag-volunteer po ako sa NLC, National Learning Camp. Ask ko lang po, Master, PVP pa rin pa kaya ang sahod ko this vacation, June to July? At ano po ba ang summation ng PVP? Salamat po. Lahat naman po ng mga teachers, no, ito mga teaching personnel ng DepEd, kapag school break po, ay PVP talaga, no, yung tinatanggap nilang sahod. Yung sahod na binibigay ng agency ng DepEd for the teaching personnel kapag school break, galing yan sa PVP, Proportional Vacation Pay. At galing yan sa service na ginawa mo for the school year. Sa case ng ating sender, dahil mag 2 years ka na, no, so I assume talaga and I believe na noong nagsimula ang kasalukuyang school year ay nasa DepEd ka na. Ngayon, dahil in DepEd ka na noong start ng school year at mananatili ka sa DepEd ngayong end ng school year na ito, it means buo yung service mo sa isang school year. Kung wala ka mga leave without pay, ay ibig sabihin, buo rin yung makukuha mong sahod ngayong school break ng June at July. Hindi na po 6,000 lang. No? Buo na yung makukuha mo na sahod sa June at July. At yung sahod na yan, galing pa rin po yun sa tinatawag na PVP. Kasi nga yun ay effective para po sa lahat ng mga teaching personnel. So buo po, no? Huwag ka mag-alala, hindi na 6,000 yung sahod mo ngayong school break. Buo na. Yan ay kung wala ka mga leave without pay ngayong school year na ito. Ngayon, doon tayo sa issue ng inyong hindi pagka-integrate sa payroll. No, yun po yung sinabi ko kanina, you can refer that to any non-teaching personnel sa school po ninyo. Kung may AO2, kung may ADAS kayo, admin assistant, or kung meron kayong, or kay school head, kung wala po kayo doon sa dalawa. Si school head ay pwede po kasi yan na makibalita doon sa mga concerned offices para maitanong kung bakit hindi ka pa naipasok sa payroll, no, ng inyo pong division, especially na 1.5 years ka na as teacher, no. Hindi ka naman pwede na pupunta diretso doon sa opisina para magtanong kasi bawal kang lumabas sa school mo, no. Ngayon, if may kikilala ka doon sa division office, pwede mo rin pong maitanong. Pero mas maganda kung itong mga non-teaching personnel sa school niyo ay i-refer nyo sa kanila, and I'm sure they have contacts para they can ask, no. Kasi mahirap yung hindi ka pa na-integrate tapos hindi mo alam kung bakit. Kung kompleto naman yung pag-submit mo ng mga required na documents for inclusion doon sa payroll, ay bakit hindi ka pa naidagdag, hindi ka pa na-integrate sa payroll, di ba? So mabuti kasi yung nandun ka sa payroll kasi kasabay ka doon sa mga kasabahan mo pagtanggap ng mga sahod, benefits, no. Lagi kang belong na sa pagtanggap nila, kasabay ka nila, at mayroon ka siguradong payslip, no, kapag nandun ka na sa payroll. So yun po ang pwede po rin yung gawin sa case na ito.